Isang maganda at mapagpalang araw po ng Miyerkules sa inyong lahat, ng minamahal na kapatid. Ngayon po ay araw ng Miyerkules sa loob ng ikatlong linggo sa panahon ng Adbyento. Palapit na tayo ng palapit sa pagdating ng Pasko at ngayon po ang ika-5 araw sa ating Misa Nobenaryo sa panahon ng Misa de Gallo at Simbang Gabi. At ito po ay tinatawag na Misa Aurea o ang ginintoang misa sapagkat tayo po ay nasa gitna na ng ating pagsisimbang gabi. At sa Ebanghelyo, inilalarawan ang ginintoang pagtugon ni Maria sa kalooban ng Diyos. Ang kanyang fiat. Nagsasabing, ako'y alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ayon sa iyong sinabi. Kaya, mga kapatid, binabati ko po ang lahat ng mga viewers, supporters, and followers of our daily gospel reflection, mga deboto ni San Antonio ng Padua. Lahat po ng mga nagmimisa de Gallo at Simbang Gabi at mga benefactors po namin na walang sawang nagpapaabot ng kanilang tulong upang mabigyan katuparan namin ang aming mga programa at proyekto dito po sa Pambansang Dambana San Antonio ng Padua. Lalo na po sa gawain ito ng paghahatid ng salita ng Diyos ng kanyang aral at ang pagtulong po sa mga mahihirap. Kaya kami po lubos na nagpapasalamat. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ng mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita sa araw na ito. Mga kapatid, sa araw na ito, pagninilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas, mula po sa unang kabanata, mga talata 26 hanggang 38. Nilalarawan po ang kwento tungkol sa pagbabalita ng anghel kay Maria tungkol sa kanyang paglilihi-lalang ng Espiritu Santo o yung tinatawag na Annunciation Story. Ang title po na ibinigay ko sa ating reflection, The Yes of Mary Made Christmas a Reality. At totoo naman po yun. Maaring hindi naging ganito ang kwento ng Pasko kung si Maria po ay hindi tumugon ng oo sa kalooban ng Diyos. Because literally, Mary was free to say no. But she said yes to the will of God. Salamat po, Mama Mary, sapagkat naging posible ang kwento ng Pasko dahil sa iyong pag-oo. Sabi nga, Christmas would not have been the same without the yes of Mary. The total obedience of Mary means that Mary offered her whole life to God. And by saying yes to the will of God, the Blessed Mother was determined to live all her life for God and only for God. At wala nang urungan. There was no turning back. That is why one sincere act of obedience is better than 100 well-prepared sermons, sabi po ni Dietrich Bonhoeffer. Kaya ito pong pag-oo ni Maria ay napakahalaga. Napaka-importante sa kwentong pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan. At ano nga ba ang mga katangian ng pag-oo ni Maria sa kalooban ng Diyos kung kahit naging posible ang kwento ng Pasko? Una, siyempre hindi po mawawala, humility. It was a yes in humility. Kababaan ng loob. What Mary made so beautiful in the eyes of God was her humility and her humble heart. Ang puno ng kawayan kapag tumubo, langit na mataas ang itinuturo. Subalit kapag narating na niya ang kanyang taas at tunay na anyo, sa lupa siya ay marunong yumuko. Si Maria ay pinagpala sa babaeng lahat. Subalit hindi niya itinaas ang kanyang sarili. Itinaas siya ng Diyos, pero nanatiling mababa ang loob ni Maria. Kaya sabi niya, ako'y alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa iyong sinabi. Ang palay kapag itik sa bunga, ang uhay ay kusang yumuyuko sa lupa. Pangalawa,
Ang pag-oo ni Maria ay pag-oong may pananampalataya at pagtitiwala. A yes in faith and trust. Pananampalataya at pagtitiwala. Kaya nga, sana po yung ating pananampalataya ay maging salamin ng ating pagmamahal sa Diyos. May our life become a true reflection of our faith in God. Fear nothing, pray about everything. Be strong. Put your trust in God's words and trust the process as well. Sabi po ni Germany Kent, Mary, by saying yes, never knew everything. Hindi siya sigurado. Marami din siya mga tanong, hindi niya kayang sagutin. Ang alam lang niya, hindi siya pababayaan ng Diyos. Marunong siya magtiwala kasi hindi naman nagpapabaya ang Diyos. At totoo ang mga salita na narinig niya mula sa anghel na galing sa Diyos. Pangatlo, ito po ay pag-oo na may tapang. Pagsunod na may katapangan. Courage is the ability to be strong in trust, in conviction, and in obedience. To be courageous is to step out of faith, to trust, and to obey no matter what happens. Sabi nga, que sera, sera. Whatever will be. Basta't ako'y susunod kung anong sinasabi ng Diyos, hindi ko naunawaan ang lahat. Pero ako'y susunod ng may tapang sapagkat ako'y nagtitiwala sa Diyos. Kaya sana matularan din natin si Mama Mary sa kanyang katapangang ipinamalas. Hindi magiging madali ang buhay, masalimuot man, pero mas makapangyarihan ang grasya ng Diyos kaysa sa ating mga pag-aalinlangan o anumang takot. Faith is always stronger than fear. And the love of God is always stronger than our doubts and limitations. Sabi po ng isang old Jesuit priest na si Father Joseph Galdon, Mary had the courage to walk through the 3 doors of love. 3 pinto ng pagmamahal. The first door is the door of emptiness, the door of self-denial. Mary had to empty herself to be able to carry the Son of God in her womb and in her heart. Sapagkat kung merong ibang laman ang puso ni Maria, mahihirapan pong pumasok ang Diyos sa kanyang puso at sa kanyang sinapupunan. What is it in our life that we need to let go and throw away so that we can allow God to fill our heart with His loving presence? Ay kuminsan kasi yung talagang lugar na para sa Diyos, nilalagyan natin ng ibang bagay maliban sa Diyos. There is always a space in our heart that belongs truly to God. Kaya kapag yung lugar na yon na para sa Diyos, nilamnan mo ng puro pera na lang, ay mawawala ang Diyos sa buhay mo at mawawala siya ng lugar. Kaya yung lugar na para sa Diyos, ay punuin mo ng presensya ng Diyos at mararamdaman mo sa buhay mo ang presensya ng Diyos. Pangalawa, the door without a sign. And that is the door of the unknown. Mary entered into something she did not fully understand. Ang alam lang niya, tapat ang Diyos. Ang alam lang niya, hindi nagpapabaya ang Diyos. She did not know what awaited her. She walked through an unknown and unfamiliar path. Pero dahil marunong magtiwala, nagawa niyang lumakad ng patuloy-tuloy. Pangatlo, the door without a wish. That is the door without condition. Hindi yung para sa sarili ang isipin, kundi kung ano ang ninanais ng Diyos. Because Mary had no wish of her own. That is, obeying God without setting her own conditions. Hindi siya ang masusunod. Kung ano ang sinabi ng Diyos, yon ang masusunod. Kaya sabi ni Maria, ako'y alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ang lahat ayon sa iyong sinabi. All that Mary did was to enter into the life that God wanted her to embrace without giving God a list of demands before saying yes. Sapagkat ang pagsunod ni Maria ay isang pagsunod na walang kondisyon. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, maraming salamat po sapagkat ibinigay mo sa amin ang mahal na Birheng Maria, hindi lamang para maging ina ni Jesus na iyong anak, kundi upang maging ina din namin. Akayin mo kami patungo kay Maria upang si Maria ang maglapit sa amin patungo sa iyo.
Tulungan mo kaming tularan siya sa pagsunod ng may kababaang loob, pagsunod na may pananampalataya at pagtitiwala, at may tapang na tahakin ang mahirap na daan alang-alang sa pagsunod sa iyong kalooban. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal na kapatid. Sana po ay inyong nagustuhan at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito sa ikalimang araw ng Simbang Gabi at Misa de Gallo, Misa Aurea. Ang misang ginintuan dahil sa ganito ang pag-oo ni Maria sa kalooban ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa gawain ito. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay. Kung nagustuhan at nakatulong po sa inyo, i-like po natin, i-share natin sa ating mga kaibigan, kakilala at mga mahal sa buhay. Let us fill the world with the message and power of God's words. Remember that evangelization should start at home. Sa lahat po ng nagpapaabot ng tulong at nagpaabot na ng maraming tulong po sa amin, anumang halaga na inyong binibigay, ito po ilubos naming pinasasalamatan. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan. Advance Merry Christmas po sa lahat at pagpalain tayo ng kapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.